Tapos mga Espanyol, at Italiano, Pranses. Ganun po yung mga engineer dito mga amigo. So ayan pa mga amigo yung ginawa ni Elvis. May copy na agad yung yero. Ang ginawa po ni Elvis ay sablay. Ayan pa mga amigo, tatapos lang po ni Elvis na magpukpuk-pukpuk dito. At tatapos na po ni Elvis ang pamakuan. So ngayong araw po, ayan, si Kuya Elvis ay magsisimula na po na bubungan ang tindahan. No? Ayan po. So ayan po at ngayon pa lang daw, late na raw dumating kasi yung yung yero. Tapos yung yero pa dito, hindi ako nagagandahan, manipis. Ayan. So mag-aalas 5 na po dito, pero sabi ni Elvis kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang ilagay itong bubong na ito. Tapos alas 7 pa naman siya magtitinda sa may sa may karitera o sa may daanan, sa may kalsada. Pero ang kagandahan, naka-prepare na yung mga ibebenta ni Elvis. Simpleng tindahan. Pero kasi hindi ako sinunod ni Chamami at saka ni Elvis. Sabi ko maglagay sila ng kahit na kasi magbebenta raw sila ng pagkain dito, dapat may lababo, sabi kong ganun. Sabi nila tindahan daw na parang sari-sari store, kaya wala daw lababo. Yun ang sabi. Paano pag nagbenta ng ng mga dito, ihaw-ihaw, di ba? So malayo pa yung doon siguro hindi nakakaya pag doon naman naghugas. Siguro baka doon maghuhugas sa may balon. Tapos ayan po mga amigo, nasunod po si Chamame sa sinasabi niya kasi 'di ba kahapon po mga amigo, ito inatras. Ahora está bien Chamame. Aha. Oh, okay na ngayon kasi sinunod ni Elvis si Chamame na hanggang dito na lang. So kahapon na nagtatalo sila. Ngayon okay na. Ayan po. Oh. ¿Cómo está stress? Kumukulot ang buko ni Tia Celsa. ¿Qué tal stress? Stress Marites. Ay, buenas tardes Marites. Antes estrés, ahora Marites. Malapina matapos, sari to, Celsa. Peleando. ¿Ah? ¿La mañanita? Sí, ya terminamos. Mañana solo así con pala. Todo niños? Sí. Oh. Antes pagamos mucho. Kaya dapat talaga may feeding program mga amigo. Kita nyo po tinapos daw po ng mga bata ito. At ipinasok yung buhangin sa loob. Konti na lang oh. Tapos ayan. O di ba? Tapos meron din dito sa kabila. Yung mga bata lang ang nito. Oh, di ba? Unti-unti dito kukunin kesa pagka umulan kasi ay sigurado kakalat lang yung buhangin. Cuando hay lluvia todo. Baja. Aha, baha. Por eso mañana así bien todo poco para sacar más. Aha. Pag umulan kasi kakalat lang yung buhangin. Tingnan niyo po yung yero dito mga amigo ha. Oh. Manipis. Manipis ang yero. Tupi na nga yung isa oh. In-order pa yan pero manipis naman yung manipis naman yung yero. Ano ba yun? Yung mga gamit dito talaga hindi matitibay Alin? Yung yero tingnan manipis Oh, manipis. Sa atin may manipis din sa atin. Kasi may mga klase kasi iba't ibang klaseng yero. May mga type. Oo. May mga manipis, ilang size. Oo. Kaya yun. Tapos Kaya yun medyo manipis. yung makapal medyo mahal yun. Mm. Yan manipis lang kasi parang sa tindahan lang natin yung magagawin mo. Oo nga. Sa tindahan. Yun nga, manipis nga lang talaga. Tima mo din yan yun. Taka Superman. Superman. Ha? Superman. Superman! Superman. Ha? Superman. Superman! Lalagyan na rin ito. Ato puner tambien. Ayan. Sabi ko nga kay Chamame, hindi ba mainit? Chamame, no calor? Dentro? No calor?
Hindi naman daw. Merong isang kababayan tayo dito na si Kuya Tonton ay tutulong dapat dito. Kaso nahihiya ako kasi may pasok din siya pagka Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado yata. Sunday yata pahinga niya. Sabi niya hanggat may maitutulong siya kasi magaling siya sa ganyan. Ang sabi ng kasama namin sa bahay, gumawa daw yun ng bahay kubo. Dito sa may nakita ko naman gumawa ng bahay kubo. Tapos siya lang daw mag-isa gumawa. Kaya ang ganda ng pagkakagawa ng bahay kubo. Medyo lumuma na nga lang nung nagpunta kami dati sa Christmas party. So sabi niya Kuya Tonton, tutulong daw siya. Nahiya na ako kasi sabi nga baka ako yung Sunday na lang ipapahinga niya na tutulong pa siya. Medyo na i-video mo ako tutulong sa taas. Ha? I-video mo ako tutulong sa taas. Hindi, ikaw pala tutulong sa taas. Naloko ko lang Bibidyo nga niya ako. Hindi ako magigiba. Ayan. Pag ako ang umakyat sa taas, magigiba po mga amigo. Pero tingnan mo, no? Parang paling, ano? Tingnan mo, ito, parang paling yung pagkakagawa, no? Hindi siya pantay, no? Kahit dito, no? Hindi mo talaga marunong gumawa dito. Ano? Hindi mo talaga marunong gumawa. Maski doon sa pumunta ka sa merkado, mga bahay-bahay doon. Ganda. Seryoso, hindi talaga sila, ano? Oh. Kumbaga, kung ano lang talaga. Ano ba? Dito to, yung seryoso, no? Marunong silang gumawa, pero hindi yung talagang perfecto, no? Yun ang kaibahan. Iba talaga pag Pilipino ang gumawa, di ba? Kasi pag tinignan niyo po kasi ito, tingnan niyo mga amigo, hindi talaga siya pantayo. Hanggang dulo, kay Tia Celsa, wala, hindi siya pantay. Hindi siya eskwalado. Pero sa kanila ay okay na po yan. Kahit ito, tingnan niyo. Di ba? Hindi. Ito okay pa Pero pagdating dito sa part na to, hindi siya eskwalado, ayan, hindi siya pantay. Ayan, hanggang sa dulo. Ayan, hanggang doon, hindi siya pantay. Pero ang mahalaga ay natapos o matatapos. Tapos siguro ganyan lang bedyo, hindi na siya lalagyan ng ganun. Ganun lang, ganun na siya. Ano ang problema, Mahmoud? Nakipag-away? Si Danny po ay isang batang bully. Ganyan si Danny. Lagi napapagalitan nito ni Balbina. Lagi napapalo ni Balbina kasi makulit si Danny. So ayun pa mga amigo, yung ginawa po ni Elvis ay sablay. Hindi pantay. At okay na po sa kanila yan, wala namang problema. Mahalaga po ay matatapos. Yan lang po talaga yung kaya nila. Hindi po kasi, ayun po ang sasabihin ko sa inyo, hindi po kagaya, ang paggawa po ng bahay dito hindi po kagaya sa Pilipinas. Kahit itanong natin kay Tia Celsa. Tama po si Tia Celsa kasi sa atin syempre may engineer, may architect, pero dito po kasi wala namang ganun. Maaari sa isang company, sa isang malaking empresa o kumpanya dito ay meron talagang may mga arkitekto tsaka may mga engineer na maayos yung pagkakagawa. Pero kasi sa mga bahay-bahay na ganito ay hindi kailangan dahil hindi naman natin kayang magbayad ng arkitekto at engineer dito. Lalo-lalo na bibihira po yung mga engineer na Afrikano dito sa Equatorial Guinea na mga Guineano. Kadalasan po mga arkitekto ay mga expat po, mga Italiano, mga ganun po. Tapos mga Espanyol, at Italiano, Pranses. Ganun po yung mga engineer dito mga amigo. 'Di ba, Belgium, no? Kasi ang mga engineer dito ay mga expat kagaya ng mga Italiano, Pranses, engineer, no? Tapos bibihira yung mga Guineano talaga na mga engineer. Kaya sila by experience lang din talaga by experience lang din talaga.
Oo nga, by experience talaga sila ito. Pero nag-aaral naman, di ba, Oo. sa ibang bansa, yung mga local dito na gusto mag-engineer, mag-doctor, medicine. Ibang bansa sila nag-aaral kasi mas okay yung education, quality education doon. Sa ibang bansa, no? Oo. Pero kasi kagaya ng kaya yan, kay Elvis, by experience lang, Oo, ano? kasi sama-sama siya sa mga foreman. yung Oo, foreman ganun nila. lang. Pero ang So, ganun lang mga amigo, napakabilis, di ba? Nakakalahati na si Elvis. So, ayan pa mga amigo yung ginawa ni Elvis. May kupi na agad yung yero. Ayan. So, saglit lang yan. Ngayong araw lang matatapos yan. 2 oras lang yan. Mabilis lang ang pagbububong. Hindi naman kasi masyadong pulido mga amigo. Kung ito nga ang binubungan nyo sa Casa Pilipina, kita nyo po meron ng mga may mga kalawang na. Ayan po. Hindi rin kasi ko wala din. Pag nung nagpabubong kasi kami, kontrata. Pakyaw. So, ayan po mga amigo. Malapit na pong mayari. Mga ilang oras lang yan, okay na. Meron ng bubong ang sari-sari store ni Celsa at ni Elvis. Ano po ang maisasuggest nyo dito sa tindahan ng Africana na ngayon ay tinatawag na sari-sari store ni Celsa? Elvis, bilisan mo, Elvis! Elvis, bilisan mo! Elvis, bilisan mo, wala na! Sabi ni Elvis, tumigil ka mama. Nakakatawa pag nag-uusap sila ng Tagalog, di ba? Yung iba naman may nag-comment, wag na raw silang pagsaltain ng Tagalog. Mas maganda raw yung natural. Ako nga natutuwa ako eh. Siyempre kung ano yung makapagkapasaya sa akin, di ba? Makapagkapasaya sa amin dito, yun yung gagawin namin. So natutuwa ako pag nagkatagalog po sila. At promise po, naiintindihan po nila kung ano yung pinag-uusapan dahil in-explain ko po sa kanila kung ano yung kanilang sinabi. So ayun po mga amigo, wala pang 1 oras ay nabubunga na po ang ating tindahan ni Tia Celsa. So napakasimpleng tindahan, ngunit ang pangalan po ay Sari-Sari Store ni Celsa. Kung may maisasuggest po kayo about po sa tindahan ni Tia Celsa, welcome po ang lahat na magbigay ng opinion kung paano po ang gagawin at ano ang ating pwedeng maitulong sa kanila. Ayan po mga amigo. Salamat po mga amigo sa walang sawang panonood ng video na to. At araw-araw po ay nandyan po kayo. Automatic po kapag ka nag-notify po ang video ay nanonood kayo sa ating mga video. Salamat po at God bless po. So abangan nyo po ang pagtatapos ng tindahan ni Kuya Elvis. So platada, bintana, sahig, tapos mga istante. Tapos tindahan na. Tindahan ng Africana na kung saan mga Pilipino ang nagpagawa. Salamat po mga amigo. God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.